Kamusta mga tol? Posible ba talaga makakuha ng Lakers Jota Suminga ha? Paano yan? Paano? Sa goal! Abay tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game 6-7, 23 years old pa lang at dating 7 overall pick ng Golden State Warriors noong 2021. 5 years na siya naglalaro sa NBA mga tol ha. Tapos 23 years old pa lang, harik bata pa rin ha. At ang kinukusundira na marami na isa sa may pinakamataas na potensyal sa buong NBA. Pero bakit yun parang wala atang interesado sa kanya? Eto mga tol ha, huli siya naglaro sa Atlanta Hawks. Nag-average pa nga siya doon, 12.3 points, 5.3 rebounds, 2.1 assists, 0.9 steals, 0.3 blocks, 47.6% sa field goals, 34.6% sa 3 points at 70.2% sa free throw sa 22 minutes lang sa loob. So mataas talaga yung average niya na yan mga tol kasi kung gagawin mo yan 33 minutes per game lang ha. For example, simple math lang gagawin natin, di syempre 18 points per game magiging average niyan At decent naman talaga yung field goal percentage niya at saka yung 3 point percentage niya decent din naman. So anyari, bakit free agent pa rin itong kumag na to? Eto muna mga tol ha, yung nakaraang kontrata niya kasi 24.3 million dapat siya this year Pero team option kasi yung Atlanta Hawks sa kanya. At siguro ang tingin na Atlanta Hawks, ay teka lang, parang hindi sulit tong hype na to. Wala siguro natin kunin yung team option natin sa kanya. Kaya ayun, naging unrestricted na free agent na tuloy si Jota Suminga. Eto weird dyan mga tol kasi ang pagkakakalala ko nung playoffs sa laban sa New York Knicks, maganda yung nilaro nito Sa game 1, 8 points lang siya, 3 out of 7 lang sa field goals, talo sila. Pero sa game 2, 19 points yung ginawa nito 7 out of 12 sa field goals at 1 out of 4 sa 3 points, panalo pa nga yung Hawks doon ha. At tapos sa game 3 naman, 21 points naman ang ginawa nito, maganda rin. 9 out of 14 sa field goals at 2 out of 4 sa 3 points, panalo na ng mga Atlanta Hawks ha. Kaya nakauna pa nga yung Atlanta Hawks sa Knicks 2-1 Pero nung game 4, 10 points lang yung ginawa niya, 3 out of 10 lang sa field goals, talo ang Hawks. Nung game 5 naman, 13 points lang ginawa niya, 4 out of 10 sa field goals, talo na naman ang Hawks. At nung game 6, 11 points na lang nagawa niya, 3 out of 7 sa field goals, talo na naman ang Hawks, taglag sila. At mula game 4 hanggang game 6 mga tol, ang tinira ng Jota Suminga sa 3 points, 2 out of 14 lang napakababang 14% lang. Sa buong series laban sa Knicks, tumira siya ng 3 points, 5 out of 24 lang sa 3 points, napakababa talaga, 20.8% lang Kung titingnan natin yung point of view ng Atlanta Hawks mga tol ha, red flag talaga yan kasi they're building around Jalen Johnson Baby Powder, diba? Na isang point forward ngayon Majority of the time mangyayari si Jalen Johnson Baby Powder yung hahawak ng bola, kaya hindi magandang may makasama siya na hindi threat sa 3 points. Sisikip ang depensa sa loob kasi nga iiwanan ng depensa si Jota Suminga sa labas, diba? Para makatulong sila palagi sa loob At hindi maganda talaga yun para kay Jalen Johnson Baby Powder. Mawawala talaga yung spacing na kailangan para makapag-operate siya So most likely, yan yung main reason kung bakit din nila kinuha yung team option nila kay Jota Suminga. At dagdag pa rin natin dyan, mataas nga kasi yung sweldo niya no? Na kung di nyo naalala mga tol ha, sa Warriors dati, yan din yung main reason kung bakit tinread na lang nila si Jota Suminga. Noong time na yun, naalala nyo ba? Nababangko pa nga ni Coach Kerr palagi yan Hindi nag-fit ang skills si Jota Suminga sa style ng Warriors na malawak yung spacing, lahat tumitira ng 3 points at mabilis yung pasahan ng bola, hindi siya bagay dun no? Kasi si Jota Suminga mga tol, isang ball dominant na player na magaling sa mga isolation kasi nga athletic siya Kaya yun, nag-request na lang tuloy si Jota Suminga na i-trade na lang siya ng Warriors at ayun nga, na-trade tuloy siya sa Atlanta Hawks kapalit ni Tigbalang Kristaps Porzingis. Ay, like mo hype ka, ano na, kanina pa nanonood, tigas na mukha, di ba lang mag-like mag-like ka na! Teka lang mga tol, eto ha, may napabalita kasi gusto daw makuha ng Lakers si Jota Suminga Posible ba talaga yan ganyan ha? Actually mga tol, posible talaga yan kasi nga unrestricted na free agent si Jota Suminga, diba? So kahit saan team talaga siya, pwede siya pumunta kahit nga TNT o kaya San Miguel o kaya Shanghai Sharks o kaya Zamboanga Valientes kung doon niya gusto, pwede Kung sa Lakers ang gusto niya, malaki talaga yung gap sa financial standpoint no? Kasi ang napabalitang gusto sahod Jota Suminga around 25 million hanggang 30 million dollars. Wow naman! Seryoso ba talaga tayo dyan tol ha? 25 million? I understand mga tol na yung Atlanta Hawks, tinanggihan nila yung 24.3 million na salary mo kasi nga parang ang taas kasi talaga nun Pero ganun pa rin yung hinahanap mo ngayon. Hanip ka na. Ano ba yung hinihitit mo ngayon ha? Patry nga. Yan mga tol no? Yan yung unang-unang balakid para makakuha siya ng Lakers kasi nga ang ino-offer lang sa kanya ng Lakers dati 2 years $10 million lang per year na syempre tinanggihan ni Jota Suminga, diba? Pero wag kayong magulat mga tol ha, kung hindi nyo kasi
naalala, si Rick Grimes ang binigay ng Lakers 4 years, $15 million a year eh. Si Manu Ginobili naman ang binigay ng Lakers 4 years, $13 million a year ha. Si Kajud naman ang binigay ng Lakers 2 years, $9.6 million a year. At si Walker Kessler naman ang binigay ng Lakers 4 years, $32 million a year eh. So kaya talaga mag-overpay ng Lakers mga tol eh, no? Actually, tingin ko nga yung apat na yan, puro overpaid lahat yung apat na yan eh. Yun lang, ang total ng Lakers na yun sa mga salaries nila, lagpas na sila sa salary cap eh, na $165 million. At ang sabi pa ng chismosa kong kapitbahay, hindi na raw posible na ma-opera pa ng Lakers si Jota Suminga ng $10 million a year ha, kasi nagamit na ng exception na yon kay Kajot. So ang only way na lang talaga ngayon mga tol para makakuha ng Lakers si Jota Suminga ha, via sign and trade na lang talaga eh, kapalit ni Bandolf at saka first round pick swaps. Nasabi naman chismosa kong kapitbahay, willing naman daw Atlanta Hawks na sumali eh. Kung gusto naman talaga ni Jota Suminga na malaki sweldo na around $20 million siguro ay kailangan pa siguro dadagdagan pa ng Lakers yung makakasama sa trade, diba? Kunwari sasama pa nila sa trade si Dalton Neknek mo na $4.2 million yung salary ngayon para makalapit sa $20 million na ipapalit nila sa Atlanta Hawks. So ayun mga tol, no? Ang sagot ko sa tanong natin kanina eh, posible naman talaga makakuha ng Lakers Jota Suminga eh, pero paliit na talaga paliit yung tulay na yan. Malamang nga typo error na lang yan eh, at hindi na talaga nila posible makuha yan eh. Typo lang po yan, your honor. Sa ngayon, talagang via sign and trade na lang talaga yung paraan para makakuha nila si Jota Suminga. At kahit na willing pa yung Atlanta Hawks doon mga tol ha, for sure gagatasan talaga nila ang Lakers doon eh, para may makuha pa silang ibang assets galing sa Lakers. Pero tingin ko mga tol ha, wrong move na ito para sa Lakers eh. I understand na bata pa rin kasi talaga si Jota Suminga, diba? Pero the fact na yung Atlanta Hawks hindi nila kinuha yung team option dito eh, may mali talaga dito mga tol eh. Alalahanin niyo mga tol ha, eto si Jota Suminga, ang centerpiece ng trade nila kay Tikbalang Kristaps Porzingis, diba? Tapos pinabayaan lang nila na maging unrestricted na free agent eh. Eh di parang pinamigay lang nila sa Tikbalang eh, no? So tingin ko merong mali talaga dito na posibleng hindi natin nakikita eh. Ang nakikita lang kasi natin malamang hindi maganda yung fit sa system, diba? Pero tingin ko it's more than that talaga eh. Hindi na to about fit lang mga tol eh. High potential na batang player tapos papabayaan mo lang umalis ng ganyan-ganyan. Malamang tingin ko may mali talaga dyan kay Jota Suminga mga tol eh. Malamang malakas ang putok niyan. O ano pa yung magas, malike mga hitar Jota Suminga.